Ay, nako. Ano ang sabi ni President ito, Duterte, nakulong ako 2 beses. ito, ni Father, ano apelyido ulit ni Father, mga kababayan? Father Reyes. Ito po yung padre, no, na tumatakbo po, mga bossing. Pakinggan nyo po, no. Ito, kay dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Sabi ni Jocelyn, sabi ni JJ Bar, legit yan, may puncture holes. No, nako. Kailangan magsalita si Bato de la Rosa at i-legit check ni Bato. Oo, legit yan, no? Ito po. Ito mga kababayan. Naniniwala ho ako makakatulong to kay dating Pangulong Duterte. Itong sinasabi po ni Father Reyes, mga bossing. Bakit ho? Ako ay humingi ng tawad dahil nagpapatay ako ng libo-libong kapwa Pilipino ko. Ganun po ang gawin nyo. Mismo na ho si dating Pangulong Duterte ang nagsasabi doon, kapag ka may nanlaban, inuudyokan namin. Pagka may mga suspect, inuudyokan namin na manlaban. Sabi ni Zenaida Acosta, mag-ingat ka, sigurado tutuluyan ka ni Pulong. Hindi na nga ho ako uwi ng Pilipinas. So, hindi na nga ako uwi ng Pilipinas, mga kababayan Baka mamaya kapag ka uwi ko ng Pilipinas, makita nyo man ako personal, nakaganon. Ay, Diyos ko po, mga DDS. Pakinggan nyo po si Father Reyes, mga kababayan. Ako ay humingi ng tawad dahil nagpapatay ako ng libo-libong kapwa Pilipino ko. No? Doon pa lang ho sa pag-amin ni dating Pangulong Duterte sa Senado, mga bossing. Swak na sa banga Ang mga kaparian ho, mga kababayan, ang gusto, ang layunin yan, mga bossing, ay mailigtas po ang ating mga kaluluwa. Siguro dapat isama na din po ng dating Pangulong Duterte, no? Yung paghingi ng tawad sa mga Katoliko. Dahil po doon sa pagmumura, no? Sa Panginoon. Pagmumura sa Pope, mga kababayan. Di mo ba? Sa pambabastos doon sa pinaniniwalaan natin. Tuloy. Ganun po ang gawin nyo. President Duterte, nakulong ako 2 beses. Magbabago ka sa loob ng kulungan. Talaga naman, mga kababayan. Magbabago ka sa loob ng kulungan. Tayo ho, hindi pa ho tayo nakakapasok, pero pag nakikita nyo po, yung mga nangyayari doon sa loob, pag pinapalabas po, pag nagbabalita, di ba Cheryl Santa Maria at Mabel Quinjo? Talagang sabi mo, ang layo sa buhay sa labas. Di po ba? Ang layo sa buhay sa labas. Kaya wag na po nating hayaan na dumating tayo sa punto, mga boss chief sir, na mapasok tayo doon sa loob. Sabi ni Sir Jelly, pinakita ko nga dito sa kasama kong DDS sa bahay yung video. Nung natapos na yung video, sabi ba naman, sinuntok lang daw, di daw sinaksa. Pero oo nga, hawak na yung kutsilyo. Diba? Binaliktad. Pero hanggat hawak mo yung ganun na, di ba? Wala tayong magagawa. Mga DDS yan. Di po ba? Sabi nga nung iba edited yung video, hindi naman si Paulo Duterte yan Diyos ko po, Lord. Wala na tayong magagawa dyan sa mga DDS na yan. Sana wag mo masamain ito. Kailangan ng kaluluwa mo na magbago. Kailangan na wag ka nang magpanggap na hindi ka gumawa ng kasalanan. Ang laki ng kasalanan mo. Malapit na. Ito hindi ko pinapanalangin na mapadali ho ang buhay ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Pero doon tayo sa realidad. 80 na din ho yan. Ang edad ng tao, mga bossing. Pag umabot ka ng 85, 90, buenas ka na. Di po ba? Buenas ka na. Palapit na po ang dating Pangulong Duterte doon. Tingin ko, kailangan niya itong ipinapayo ni Father Reyes, mga kababayan. Sabi ni Joan Mendiola, kayo magbago kasi mga bias kayo. Ang dali nga.
Ba't kaya nasabing bias tayo? Igilid ko muna si Father Reyes. Bias tayo dahil nakita natin itong si si Paulo Duterte. Ito, dahil nakita namin to at ayan, ayan, ayan. Ayun, ayun. Dahil dyan, oh, dito, banda dito, ayan. Dahil dyan, ayun nakita mo na ba yun? Nakita mo na, ayan ayun, nakita niyo yung hawak? Yan ba kami bias? Magbago na kayo mga DDS, no? Huwag kayong mag-alala. Yung iba naman sa inyo mababait no? Pero alam namin lahat kayo uto-uto. Yun ang magbago kayo. Yung pagiging uto-uto ninyo. Okay? Tuloy natin si Father Reyes. Sa tao, kundi sa Panginoong Diyos. Ang nanay mo ay isang kilalang Catholic lay leader sa Davao, malapit sa mga Jesuita. Very prayerful woman. Siguro sa iyong kulungan, magdasal ka sa nanay mo, and I will pray to your mother to intercede for you. It is not too Ayan po, yung mga mga kababayan, ang gusto masagip yung ating mga kaluluwa. Ayaw po nila, no, na mapunta tayo sa hindi ka nais-nais na lugar. Kahit po ito, si Father, galit na galit po kay dating Pangulong Duterte. Tingnan niyo po ang ipinapayo. Para kung sakali naman na matapos ang kanyang buhay, kahit papaano, alam natin na hindi siya mapupunta sa dagat-dagatang apoy. Di po ba? Sabi ni Cristina Valdez, time to sleep, 11 p.m. na in Canada. Dito din late to ask forgiveness. Magandang aminin mo na, wag ka nang magsinungaling sa ICC. Aminin mo na daw, wag ka nang magsinungaling sa ICC. Tsaka 8 years 80 anyos na din ang dating Pangulong Duterte. Mga kababayan, matatapos yung investigasyon na yon 88 siya. Di ba? Total, nasasabi niya na naman yung mga yan. Ituloy-tuloy niya na. Di po ba? Sabi po nung mga taga-Canada, alas 11 na ng gabi sa kanila. Dito naman po sa amin, alas 10 ng gabi na po. Mga boss, chief amo, sir, magpapaalam na din ho ako. No? Ang haba ng binasa natin doon sa salaysay nung yung inundayan ng saksak ni Pulong Duterte. Maraming salamat po and God bless po sa ating lahat, no? Bukas po, mamayang gabi ulit naka-live tayo. Paalam hanggang